And hello universe, it's me again. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Ayan, naispatan po natin ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At ang First Lady, Liza Aranita Marcos. Bakit? Ayan po ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sabi nga natin guys sa isang video, umattend po siya ng royal wedding ng Prince ng Brunei. Nakikita nyo? Ayan ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Sabi ko nga ba sa inyo ay world leaders invite talaga. O ayun no. Nakikita nyo guys ang mahal na Pangulo. O see? At siyempre kasama po ang kanyang First Lady at ang mga world leader. As you can see mga kababayan, nandyan din po ang presidente ng Indonesia, si President Widodo, no? Nakagagaling niya dito ng 4 days ago sa Pilipinas. So yan guys ang mga tao na talagang umaten sa royal wedding ng Prince ng Brunei na si Prince Abdul Matin. Alam nyo guys, ito si Prince Abdul Matin, if I'm not mistaken guys, ay anak sa pangatlo yata ng asawa ng Sultan ng Brunei, no? At isa po siyang sundalo. Wow! At ito guys ay nag-aral sa United Kingdom, parang si Congressman Sandro lang din, ano? So anyway, mga kababayan, no? Tunghayan po natin ang mga tao, ang kaganapan, no? Sa royal wedding ng Prince ng Brunei na si Prince Abdul Matin. Ako guys, napaka lucky ang kanyang may bahay, ang bride na si Anisha Rosna binti Adan ay isa po siyang fashion designer at talaga namang mga professional guys, pareho po sila nag-aral sa United Kingdom. Dahil ito guys isang fashion designer. At hindi lang basta-basta ang beauty nito guys, may kahawig po doon sa ano no, sa isang Hollywood actress na si Audrey Hepburn ba yun? Napakagandang babae, no? At syempre guys, ito naman si Prince Abdul Matin ay napakagwapo nga naman, no? Napakamakisig. Aba talagang maraming kiligin ng mga chicks dito. Ganun pa man guys ay taken na siya, no? So yun po guys ang tradisyon ng yung kung paano ikakasal ang kanilang ang kanilang mga anak, no. Ayan no, talagang prinsipe talaga. Ang dating, no. Well, anyway, alam niyo mga kababayan, itong pinagdausan ng kasal na ito, alam niyo guys, hindi po makakalimutan ng Sultan ng Brunei yan. Itong mosque na ito nung kundi ako nagkamali guys ay ito po pinagawa noong 1989. Alam nyo ba guys kung sino pong arkitekto niyan? Nakikita nyo yan, no? Yung sa loob ay isang Pilipino, no? Ay ang pangalan ng architect na ito ay si Leonardo B. Luxin, mga kababayan. Nako, napakaganda itong itong mosque na ito. Talaga naman gold ang nasa loob. Kung makikita nyo guys yung i-research nyo ito, no, sa Google, makikita nyo sa YouTube itong mosque na ito, napakaganda mga kababayan. Ang pangalan ng mosque na ito guys ay Istana Nurul Iman, no? Istana Nurul Iman, no, yung ang pangalan ng mosque na ito. Nako, very unforgettable yan guys, sa Sultan ng Brunei at sa mga mamamayan ng Brunei sapagkat ang architect niyan guys ay isang Pilipino. Ay si Leonardo B. Luxin. O diba, proud Pinoy ka? Saan kayo makakita, Actually guys, yung mga malalaking building sa Saudi, sa Riyadh, ay nako, mostly dyan guys ay mga Filipino architect, mga engineering. So yan guys, no, kung nakikita nyo ang mga taong umaaten ay yan po ay yan ang kaganapan sa kasalan ng anak ng sultan, no, na si Prince Matin. Wow. Siyempre, mga ganyan mga royal wedding, mga kababayan, talaga namang world leader, talagang dapat talagang mag-attend. Isa na po dyan ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Well,
we all know naman guys, yun, 2022, ay pumunta po si Pangulong Marcos Jr. ay imbitado din po siya yung pagka-crown kay King Charles no sa Britanya. So umatin po ang pangulo no. Yan po ay imbitasyon ng mga hari sa buong kapuluan. Wow. Hindi naman po siguro pwedeng tanggihan ng pangulo yan sapagkat ay ano naman kaya ang magiging reaksyon no? Kung hindi naman siya mag-attend. So maganda po 'yan sapagkat isa din 'yan po isang way din 'yan nagpagpapakita na very strong ang relationship ng bawat bansa no. So yan guys ang ang sultan ng Brunei no, yung naka-white. Actually, yan po ay yung mga sumusunod diyan, yung mga world leader. Ayan, yung sumunod hindi ko alam anong bansa 'yan. Pero makikita natin dito mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo ay nandyan. Talaga naman proud Pinoy ka naman talaga pag makikita mo yung Pangulo mo ay imbitado sa isang royal wedding. So talagang ibig sabihin nun nire-recognize mga kababayan ng buong Asia, no? Ang ating bansa. Siyempre mga kababayan, kahit sino naman mga royal wedding na kailangan naman din talaga na para imbitahin ang mga world leader sa buong mundo no. So kaya nga sabi ko nga doon sa isang video ko, ang pangulo natin ay lumipad papuntang Brunei sapagkat po ay invitation po ng sultan no para saksihan ang pag-iisang dibdib no ng kanyang pang-10 anak na lalaki. Ay hindi, pang-10 anak pala, no? So, I think 12 ba itong anak ni Sultan Sultan Bolkiah ng Brunei, guys. Correct me if I'm wrong, no? Ang alam ko, ito si Prince Abdul Matin ay pang-10 ito, guys, na mga anak niya sa pangatlong asawa niya. Correct me if I'm wrong. So, dahil dyan, mga kababayan, ay siyempre, ay kakaiba itong kasal na ito. Alam nyo ba kung magkano halaga nito, guys? Umaabot po ng $20 million. Wow, grabe. Biro nyo yan, mga kababayan. Siyempre, $20 million, malaking pera na yan, ano? Siyempre, lahat naman, guys, ang ini-invite ng royal family, talagang libre yan, di ba? Pati yung mga hotel, mga pagkain, of course, natural. At hindi lang yan, mga besyang, ang tradisyon pala dyan, no? Pag ikinasal ang mga prince or king, ayon po sa aking, pagre-research, 14 days ba? Grabe. Ang kasalan dyan, mga besyang, grabe. Siyempre, yung marami palang proseso yan. Yung pagpapakasal sa kanilang mga lahi. Nako, antindi. So, para sa akin, mga kababayan, ako'y natutuwa naman sapagkat ang ating mahal na Pangulo, talagang very familiar sa buong mundo. Well, guys, correction, 10 days celebration pala. Yan po ang talagang kaugalian nila. Kumbaga, tradisyon pala nila yan. No? Wow, ang galing naman. Napakaswerte yung guys, yung brides. Makikita nyo napakaganda niya actually. So, ganun pa man mga kababayan, ay panoorin pa natin no ang ang wedding, royal wedding ng sa Prince Abdul Matin. This is very expensive weddings of the year to 2024. Syempre guys ay very overwhelmed, no? Ito guys, courtesy po ng isang RTV Go. So anyway mga kababayan, titingnan po natin ang mga kaganapan pa, no? Ay pinatay ko po ang audio sapagkat baka makapiright po tayo mga besyang. Okay? So shout out sa inyo, sa mga nanonood, ay tayo po ay a-attend
sa kasalang Prince Martin at ang kanyang maging may bahay, ang kanyang misis si Anisha Rosnan binti Adam. Agay, nako, talaga naman. Ganyan pala ang kasal sa kanila, oh. Naglalakad. Pag nagpapasindi ng kandila, no? Di ba mayroon sa atin yung ganyan? Candle lights. Sa atin naman guys, pagdating sa kandila, straight yung lakad. Yung sa kanila naman, parang guys, no? Parang by fair, no? Tagilid maglakad. Wow. Grabe, kakaiba talaga yung tradisyon nila, no? Yung pamamaraan kung paano ikasal ang isang prinsipe. Nako. Ano ba yan? O parang guys, ito parang cheese, ha? Pero ginto ito. Ginto ito. Grabe. Alam nyo, sa totoo lang, napanood ko yung isang video guys sa pagkatao ni Prince Abdul Matin. Nako, grabe, sobrang yaman mga kababayan. Yung halos sasakyan niya, lahat luxury, no? Grabe, ang tindi. Mga Ferrari, Lamborghini, nako, sarilo na lang mga kababayan. Sobra, parang 3 bahay na parang isang condominium na 10 stories ang halaga. Sobrang yaman talaga. Believe ka. At saka isang sundalo, ito si Prince Abdul Matin, ha? He is a soldier. At actually guys, parang ang kanyang natapos sa pag-aaral sa kanyang kurso ay economics. Talaga namang grabe. Ayan na naman, oh. Talaga, oh. Patagilid talaga yung paglakad, guys, ha. Yung sa atin paglagay ng belo, ayan. Straight ang ang paglalakad, pero sa kanila hindi. Patagilid. Pero alam nyo, sa totoo lang, pare-pareho la tayo ng tao. Pero bakit kanya-kanya tayo ng mga pamamaraan pagdating sa mga ganitong okasyon, ganon, 'di ba? At saka isa pa, ha, itong bride na ito guys, ha, malapit sa kanila, kumbaga ay ma-influensiyang din, pamilya actually. At saka mayamang pamilya din mga kababayan. Ayan si Sultan Bolkiah, yung naka-white. Kung natatandaan nyo, at lahat naman tayo guys, nalalaman po natin ng mga history, no, mga centuries. Mayroon mga hari, ayan, mga sultan. Grabe. Sa Mindanao, sino ba yung sultan sa Mindanao, ano? Bakit kaya sa buong mundo mayroong mga sultan? Mga sultan, sila po yung mga mayayaman na mga tao sa buong kapuluan, ano? Mga king, mga queen, sa bagay, kung titingnan mo sa biblical, talaga namang nandoon po yan, no? Pero guys, kung talagang sundin mo ang Old New Testament at ang New Testament, kung talagang sundin natin ang pamamaraan, ay siguro si Pangulong Marcos Jr. hindi presidente. Ayan, no, guys, nakita nyo ang Pangulo? Oh, wow. Pati po ang ating First Lady, no? Ang ibig kong sabihin, wow, disturbo yung pusa ko. Grabe. Nung unang panahon, centuries guys, kung nababasa nyo sa Biblia, nung panahon guys ay walang presidente. Sa bawat bansa, ika nga, ay hari ang nakatalaga. Ang hari ang tawag sa kanila. Pero dahil sa iba na ang panahon ngayon, nasasalin lahi tayo, ay, yan guys, yung kanyang 2 asawa, my goodness. Yun po ang isa sa mga nila, no? Sa culture nila ba, sa mga tradisyon nila. Pwede sila guys, no? Ang sabi po doon sa isa sa mga kaibigan ko, sa kanilang lahi, mga kababayan, pwede sila mag-asawa kahit 5. As long as na kaya mong tustusan ang kanilang pangangailangan.
pwede ka mag-asawa ng marami. Ayan po, in biblical. Alam po naman natin si Haring Solomon ba yun? Oo. Daming asawa, di ba? Oh, see? At mapagsahanggang ngayon, 'di ba? Yung mga lahi nitong mga ito ay pwede silang mag-asawa guys ng 2, 3, 4 as long as na kaya mong panindigan at tustusin ng bawat istorbo yung manok guys ha. Nakikisali sa royal wedding. So anyway, ang ibig ko sabihin guys, as long as na kaya nilang sustintuhin ang kanilang mga second wife, third wife, pwede sa kanila, no? Pero kung isa kang ordinaryong tao, hindi pwede, no? Manok pa more, mga besyang. Hindi pwede ka mag-asawa ng madami kasi kawawang future ng mga anak mo, no? Siyempre wala kang kakayahan. Na mag-asawa ng madami. Pero para sa akin guys, kung ako ang isang sultan, tama na yung isa. Ayoko pang dagdagan, sakit sa ulo no. Ayun. Mga manok sa likod, mga kababayan. So anyway, mga bes. Napakaganda ito Oh, ayan, 2 asawa niya, no? 3. Oo, 2 Ito yung first wife, guys. Yung pinakamataba. Ang pangalawa mag-join tayo, no? Sa napakagarbong kasalan ng prinsipe ng Brunei. Wow. Talaga naman. Mayamang bansa din ito, guys, ano? Ano ba kaya ang mga dito? Pinaka-source ng kanilang kayamanan? Di ba to, guys? I think langis, no? Correct me if I'm wrong. At isa din lahing Muslim ito. Sa totoo lang. So, wow. Galing naman. Daming bisita, guys, ha? Daming bisita na umate, no? Si guys, First Lady, no? Ay naka-black ang kanyang dress na parang may pagkasiming Chinese. O yan, guys, ang ating mahal na Pangulo, O 2 sila ni President ng Indonesia, President Widodo. Wow. Yan ang ating mahal na Pangulo. At ang First Lady, naka-blacks. Dress siya, pero ganda, ha? Wow na wow. See, guys? Wow, nakaka-overwhelm naman. Oh my goodness. Shout out po sa mga, ayan, guys, Ayan, Singapore, no? Prime Minister ng Singapore, ayan, no? Sabi ko sa inyo, guys, sa mga world leader, talagang umaten. Sa ating mga OFW, no? Mahigit 22,000 na mga OFW dyan sa Brunei. Shout out po sa inyong lahat, mga kababayan. Sino naman ito? Malaysia. Malaysia ito, guys, ha? Malaysia ba yan? So, siguro, guys, no? Malaysia at saka Brunei parang same, same dress, same costume, ganun. Parang ba? Mga damit. Meron silang sombrero. Galing. At napakagandang moske ito, guys, ha? Talagang kakaiba. Ipakita ko sa screen ko. Ayan, guys, ang bride. Tingnan nyo. Napakaganda. She is so gorgeous. She is so pretty. She have similar to, Audrey Hepburn, Hollywood actress, guys, ha? Same similarities niya. Ganda ng gown, guys, ha? 10 days celebration yan, mga besyang, Wow. Alam mo kung yung closer look, ha? Napakaganda niya, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. Wow, yung mga suot niya, mga kababayan, hindi piki po yan. Lahat yan, mga diamante. Biro nyo, at expensive ang kanyang gown. Nako, ilang milyon kaya yan. Napakaganda niyang babae, sa totoo lang, guys. Talaga namang very satisfied si Prince Abdul Matin sa kanyang wife, no? She is so pretty. Wow. Congratulations.
Wow, galing oh. Nice one. She is so pretty. Wow. I like the dress actually, guys. The gown, the crown, of course. The diamond, the flower. She hold the flowers and her accessories. Wow. So gorgeous. And she is so pretty bride. You know, wedding of the year. The most expensive wedding in entire universe. Ay, hindi natin alam guys kung sila po ang pinaka, I think, yes guys, correct me if I'm wrong, as I said, a while ago, the worth of wedding na yung royal wedding na yan ay $20 million. Correct me if I'm wrong, guys. 10 days celebration. Look at that. Nakong ganda, tangos ng ilong mga besya ha. Wow. Galing oh. Galing naman. Hindi ko guys nakita diyan umaten ang si Prince yung guys Prince ng British. Wow, galing oh. Ganda ng mga ano nila talaga, yung pagkakasal. Yung gown very elegant. Very simple but elegant and very expensive oh. Simple yung design. Lahat. Grabe yung kwintas guys, kumikinang. Antindi, mga besya. Goddess, ika nga, goddess. She is goddess. Cleopatra, wow. Ganda niya kaya. Ano guys, she look like a Latina beauty, At ang gwapo naman ng kanyang groom, ang kanya, yes, si Prince Abdul Matin. Oh, you see? Wow, what a beauty, guys. Oh, see? Look at that. She is so pretty. The makeup, it's very simple. Wow, na wow. Ay, hindi yan, guys, Wow. Oo, may similarity sa kay Audrey Hepburn, yung Hollywood actress, guys. What a pretty face, ha? Sana all kaganyang, sana ganun ang guys, kaganda. And this is the groom. Look at Prince Abdul Matin. Wow. Parang lahing mandirigma. He is so handsome, guys. And of course, alam nyo, ayan ang kinikilig guys ang mga girls, pero taken na si Prince Abdul Matin. Ayan guys, tingnan nyo, nilalagyan ng langis ang kanyang sapatos. Wow. Ganyan talaga ang kanilang pamamaraan sa guys, sa kasalan, no? Wow na wow. Ganyan siguro sa unang panahon, no? Oh, this is my first time, guys, actually, to attend the royal wedding. Naks naman nga. Oh, you see? Parang nandoon din ako, no? Sana all. Ay, mapasana all ka lang talaga. Ganun talagang buhay, mga kababayan. Hindi tayo pareho. We are not same. Yung status natin, mayroong mahirap, may mayaman, may sobrang yaman. Ayan. 'Di ba? Pero thanks God kasi nabubuhay po tayo ng may kagalakan sa puso. Oh, grabe guys, oh. Yun, oh. Yung mga guests. Tsaka to guys si Prince Abdul Matin, very handsome at tsaka matikas ang kanyang pangangatawan, mga kababayan. Ooh, what a beauty. She is so pretty, guys.
The lipstick, so simple. The makeup, no? She have a nice eyes actually. Shape of her face, so pretty. And masasabi mo siguro very ano guys, perfect, no? Para kay Prince Abdul Mateen, ang kanyang wife. Ayan. Galing naman mga besyang. Hinatid ng kanyang ama, oh. Oh, wow. Look at the bride, guys. So pretty. I like the ano guys, the gown, the outfit, all over, you know. Ay nako, sana all ka na lang. Ayun no, ganda, tangos ng ilong In fairness mga kababayan talaga naman ang ganda niya Nako, may putukan pa talaga Napakaswerte. Guys, actually, napakaswerte niya din kay Prince. And sana hindi na ito mag-asawa ng pangalawa. Tama na yan yung una, mga kababayan. Yan ang mahirap Alam mo yung kung ako tatanungin, nako mga bes, ayaw ko nang may kahati sa puso, mga kababayan. Ay! Pero kung may bala ka naman, di bahala ka. Basta iwanan mo na lang ako. Maghanap pa na lang iba kung gusto mo, pero never tayo magsama uli. Oh, wow. He is so handsome actually, guys. Oh, look at that. Oh, so kilig Oh, tinitingnan niya yung kanyang bride. Siguro sa bride. Wow. So, yun guys. Napakaganda, no? Pero, sabi ko nga, pag ako, mag-asawa ng ganyang kamahal na lalaki, no? May dugong dugong bughaw talagang ayaw ko guys, may kahati. Gusto ko akin lang. Akin ka lang. Sabay ganun. Ay, shout out po sa inyo mga kababayan, naaaliw lang talaga ako. Sana all, di ba? Oh guys, so tingin yung ano guys, yung groom. Talaga hindi siya makapaniwala, napakaganda ang kanyang misis. Biro nyo yan, no? Princess Anicia. Wow. And of course, guys, congratulations to Prince Abdul Mateen and Prince Anicia Rosna binti Adam. Wishing all the best and long life and forever love. God bless. Wow. Yeah, wow. Mabuhay ang bagong kasal. Talaga naman guys, sober. Look at that. So handsome Prince Abdul Mateen. Parang pinaka ano nila guys, no? Yung nagkasal sa kanila. Galing naman. Grabe guys telecast no, and of course kung nakikita nyo sa mga ano guys sa mainstream media, talagang iniulat ito mga kababayan. Wow. Ayan guys.
Ganun lang ang pagkakasal sa kanila, no? So, ibig sabihin niyan mga kababayan ay tapos na. Bumaba na sila sa kanilang upuan para i-greet ang kanilang mga bisita actually, you know? Wow. Galing. Ang kanyang ama. Ganda niya, oh. Napakaswerte ng girl. Isang fashion designer. At kilalang pamilya yung pamilya ng babae actually guys. Napaka ano guys napaka dekalidad ang kanyang school na pinagtapusan no sa UK. Ganon din si Prince Abdul Matin. Sa UK po nagtapos yan. Galing no? Masasabi mo siguro nakakainggit ang kanilang pamumuhay dahil pinanganak sila bilang isang hari pero wala tayong magagawa guys kasi yan po ang nakatadhana sa kanila no. Tayo naman itinadhana tayo ni Lord na ganitong simpleng situation pero tayo po ay napaka punong-puno naman ng pagmamahal no. Wow. Ayan. May ikot na sila. Galing. Bueno guys, ayan. Anong sa palagay nyo? Congratulations once again. Galing oh. Ganda. Nakakatuwa, 'di ba? Nakaka-overwhelm. So, yun na guys, ano, pag after ng wedding, ayan na, no, parada na, no. Talaga namang grabe bongga. Wedding of the year, ika nga. O see? Ayan. Ang daming mga tao din na talagang nag-abang. Biro nyo yun, no, guys. Sobra. Talaga naman. Yeah. Yan ang siyempre mga kababayan, kahit sino, 'di ba? Dream mo yung ganyang kasal, no? Dream wedding. Pero sa mga mapipera lang mayroong ganyan, mga mayayaman na tao. Wow. Nako. Dami nag-abang, oh. Courtesy po ng ano ito, RTV, Sumandera Langsung. Yun. Galing. Dami, oh. Ganda ng car, guys. Wow. Yun, oh. Talaga naman. Sa lahat po guys, no, sa totoo lang,
Kasi I've been searching this ano guys, yung pagkatao ng prinsipe na ito. Sa lahat ng anak ng sultan, mga kababayan, siya lang yung pinaka popular. Mahilig sa sport, yung polo, ganun. Talaga grabe. Siya lang yung very, very popular sa buong mundo. Galing, no? Wow. Galing naman talaga, oo. Yun, no? And so yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. At least nasa kumbaga na kasubaybay tayo sa kasalang hindi malimut-limutan ng taong 2024. Ika nga pagdating sa kanila, siyempre guys, universe na rin ay very makasaysayan ang kasal na yan. History yan sa kanila. Eka nga, sobrang bongga. Kung baga, sa mga royal weddings guys, pag sa mga ganyan kasi mga royal weddings, na yan parang pride na ng pamilya yan at saka pride ng bansa, eka nga, no? Wow. So, yun mga kababayan, thank you. See you again. Bye, bye, bye. And babus, congratulations once again. Ayan. Long life and more kids and forever love.